Hey girlies! I'm Daph. And I'm Bien. And welcome to Morning Girlies Podcast. Good morning, Bien. Good morning, Daph. Ayan, another day, another episode tayo ngayon. Yes. And today, for this episode, we're gonna talk about our pet peeves. Pwede naman tayong mag-share ng serious, not so serious pet peeve and yung pet peeves na walang kakwenta-kwenta pero naiirita ka. Parang gano'n. Simulan ko, Daph. Ako. Simulan You ko. first. Meron akong pet peeve kasi yung tatay ko, alam mo yung kapag medyo hindi ko sure kung tito-tito na. Alam mo yung kapag nakikipag-usap sa phone, ila-loudspeak mo. Even nasa public place ka or nasa inyo. Plus, idagdag mo pa yung ang lakas-lakas ng boses niya. So, kahit anong pinag-uusapan nyo, nung ka-call mo, alam mo yun, parang rinig na rinig ko. At the same time, hindi lang kasi ako yun nandun. Especially kapag nasa public place eh. Parang, ano ba? Silent mo. Babaan mo ng konti yung volume ng boses. So, yun lang yung pet peeve ko usually. Sa akin naman, yung first pet peeve ko, ano lang, as in, pag mabaho. Hindi ko alam eh. And I mean, hindi ko sure kung may times na mabaho ako, syempre. Pero kasi, like, pag nasa sasakyan or like nag-commute, tapos may mabaho, ang baho, like talagang, parang hindi mo ba naamoy sarili mo? But once again, ako nga, di ko din sure kung naamoy ko ba yung Pero sarili guys, ko. in fairness, ako maamoy mo si Daph naman. Mabango naman siya. Mabangong tao si Daph. Kaya parang deserve naman niyang sabihin yun. Usually si Daph, hindi ko alam kung natural scent niya or yung pabango talaga niya yun. Kasi ako usually, hindi ako nagpapabango. Ewan ko kung anong amoy ko. Anyway, going back. So, yun yung naman. Hindi ko mapigilan. I mean, hindi ko naman siya mapipigilan sa ibang tao, di ba? Pero kasi pag may mabaho, okay. Nagagets naman nila. Like, kasi iba kasi yung compliment ko. Diba? So, ayun. Yun lang naman, first pet peeve ko. Ikaw, your second pet peeve. Sa akin, medyo serious naman siya. Yung, alam mo yung mag-chat sa'yo, like, gangs. Parang, yun lang yun. Ano ba to, emergency? Ano ba to, something lang na ipaprank mo lang ako or may chika ka lang sa akin. So, dapat, parang para sa akin, sasabihin mo yung pangalan ko, pero dugsungan mo na ng details. Parang hindi ako nag-overthink, hindi ako nag-iisip na ano ba to, ano bang kailangan mo, may masama ba ako nagawa, mali. May nasabi, nasabi ba akong masama na naka-hurt sa'yo. Ganun kasi kapag, lalo pag mga overthinker. Kaya nagiging pet peeve ko na siya na like, mag-reply ako ng YWHY or something, ano ba, ganyan. So, yun, pet peeve ko siya in a way. Natutunan ko din siya nung simula nung pumasok na ako dito sa trabaho. Kasi hindi pwedeng palaging ganyan. So, yun ang pet peeve ko. So, ikaw daw. Akin naman, yung second pet peeve ko is, yung, maarte ako sa pagkain pero kasi kapag may tao akong nakitang ayaw tikman yung pagkain na yun kasi hindi appetizing tignan, like, paano mo malalaman? Kung hindi mo itatry, like, kunyari, kare-kare, I mean, hindi naman sa lahat, appetizing tingnan ang kare-kare. Oo naman. Actually, medyo may pagka-weird kasi parang, ba't orange? Ba't yung kulay brown? Yung color. Ba't kulay brown? Ba't may talong? Ganyan. So, parang ikaw, try mo tikman para malaman mo, hindi yung aayawan mo kaagad. Pag natikman mo na, tsaka mo ayawan, di ba? Kasi natikman mo na, hindi yung dahil sa, ay, ang pangit. Hindi pleasing kasi Ganon yun. So, yun lang naman, yung parang isa pa sa, hindi ko rin siya mapipigilan kasi ibang tao ganun di ba? Hindi ko naman siya mapipigilan. Pero parang nakakainis lang for me. Tsaka, well, isasama ko na, iko-combo ko na, yun nga, yung hindi din inuubos yung pagkain. Kasi, para sa akin, nagtakaw mata ka, tapos di mo uubos. Hindi ko naman sinasabi na pag kinain mo yan, mabubusog na yung mga diba? Hindi naman ganun. Ang akin lang is parang, sayang naman yung binili mo, lalo na, ang tawag dito, ang dami mong in-order, tapos di mo ubusin. So, yun, ayoko na, nasasayangan ako. Kasi nga, pinalaki akong gano'n, na dapat ubusin mo yung pagkain. Pero, hindi ko naman sinasabi na hindi ko yung nagawa. Siyempre, nagawa ko yun. Pero, hanggat kaya ko talaga,
uubusin ko. Pag hindi ko kayang kainin, like, allergic ka, gana, ayan, okay, possible yun. Huwag mo na ihiwalay mo na. Ako, another one pala. Ay, sorry, ngayon ko lang naalala. Alam ko maraming makaka-relate. Ewan ko kung may scientific explanation siya. Pero alam mo yung pag nagkikis-kis kayo ng ganito, or yung mga foil, tapos parang ginaganon mo, na parang, ano ba, yung ang sakit niya sa tenga, na parang matatanggal yung ngipin mo. Tapos parang, nakakangilo siya ng ngipin. So, pet peeve ko siya na ayokong makakarinig ng ganon. So, parang, ewan ko, nang nangyayari sa sa ulo ko. Brain cells mo. Yes, sa brain cells ko kung ano nagiging epekto niya. Pero ayoko talaga ng ganon. Kaya, focus kasi mo na ganon. Yun. Ikaw, meron ka pang ano? Yung third pet peeve ko, ito, lagi. What? Ano yun? Yun yung kinaiinisan ko talaga. Sorry, sobrang feel ko talaga. Pag hindi sinasagot yung tawag ko, tapos okay. lagi niyang hawak yung phone niya. Ay, parang few minutes ago, nakapag-share pa siya, ganyan. Na parang ang akin, minsan na lang tumawag yung tao eh. Hindi mo pa sasagutin. Or parang alam ko namang hawak mo yung phone mo, alam ko nag-notif, alam ko nagbabibrate. Kasi nangyari lang siya, hindi lang siya once, siya twice. Ganon. Yun yung parang naging struggle ko before sa past relationship ko. Na pag natawag ako, ay, di sinasagot, talaga naman. Pero pag ako yung, pag saan tumawag, sasagutin ko kaagad. Or kahit pa paano, mag-message ako, uy, sorry, di ko nasagot, bakit? Ganon. Para at least alam ko kung ano nangyari. Pero yung iba parang, tatawag lang, tapos biglang, pag may message mo lang doon magsasabi, ay, okay na pala. Yun na. So, parang hindi sasabihin sa'yo yung reason, di ba? Oo nga, nakakainis nga siya. Pero yun lang. Hindi ko din maiwasan, hindi ko alam kung bakit. I mean, kahit pa paano, I try to reply talaga. I try to ask bakit, ano meron. Kasi baka emergency. Yung lagi kong iniisip. Ang example ko pa ay, paano pag tumawag yung ibang tao gamit yung phone ko, ganyan. Hindi mo sinagot. Tapos yung pala ay ako ay nasa ospital. Emergency. Oo, so ano na? So mamapatay na lang ako din. Okay talaga ako nung time na yun. Mag-react. Kasi, so, mag-overthink ka talaga eh. Yun. So, ganun. Okay lang din talaga. Another pet peeve ko is, alam mo yung may taong humingi ng pabor sa'yo, napagbigyan mo once. Pero nung naibigay mo yung pabor na yun, wala pang segundo or minuto or oras, humihingi na naman ng pabor sa'yo ng ulit-ulit na. Continuous na siya na every time na matatapos ng isang favor mo, tuloy-tuloy na. Pabor pa ba to? Oo, parang hindi na kasi siya pabor. Gets niyo yun? I mean, utusan mo ako, okay po, ganyan. Pero yung ulit-ulit na ay ganito, ay, hindi. Wala kang paa, wala kang kamay. Di ba? Sorry. Hindi ka, kasi, alam mo, guys, sorry kung makulit kayo, i-restrict ko kayo sa Messenger, i-ignore ko kayo sa Facebook, wala akong pakialam kung kamag-anak ko kayo. I'm so sorry. Kasi ayoko ng ganun. Parang, tama na once. Or, once yan, after ilang months, at saka ulit. Ganon sa lahat ng pagkakataon. Pero kapag alam ko namang hindi mo talaga kaya, at kaya ko naman, why not naman gawin ko siya for you? Diba? So, yun lang naman. Wala lang, ayoko lang ng ganon. Kasi parang, lagdag ko na din. Parang kasi siyang nagdesisyon na din for me. Parang gano'n na, ganito yung gawin mo, ganyan. Wait lang po, may sarili din akong decision. So, yun, yung dalawang, almost 2 pet peeves na yan. Yung magdesisyon para sa akin at humingi ng pabor over another pabor pa. Parang gano'n. Pero, okay lang sa akin, guys. Humingi kayo ng pabor sa akin, wala akong pake. Gano'n lang. Ikaw muna. May bago akong pet peeve, guys. Hindi ko alam kung nakaka-proud tong pet peeve na to. Pero, kapag nag-ride ka sa mga MC taxis, or even yung mga, kahit yung mga, sabihin na natin, Grab, ganyan, or something. Naka-experience kasi ako once, mula sa pick-up point ko, hanggang sa drop-off point ko, may katawagan siya. Tapos guys, pasimplihin lang natin. Hindi siya dahil wired or wireless yung earphones niya while naka-helmet. Hindi ganon, mga ate. Literal na yung cellphone mo. Nakasaksak dito. Like, naka-helmet ka, tapos nakaipit lang. So, ano yung safety ko? Insured ba ako? Insured ba yung safety ko ba? Sure ka? Tapos, rinig mo ba yung nasa paligid mo? Yung, may bumusina sa likod mo, bumusina sa harap mo. At ang malupit pa doon, mga ate, tinanong pa ako
Ma'am, hindi ka po ba nagmamadali? Like, girl, ito tolerate ko yung pag-phone mo. So, medyo napatara yata ako sa part na, kuya, sige lang. Parang ganun ako. Kasi parang, ayoko na makipag-argue sa kanya. So, yun. Another pet peeve ko yun. Bagong-bago, fresh na fresh pet peeve ko yun. Mm-hmm. Ikaw? So, yung pet peeve ko, nakalimutan ko na talaga. Last pet peeve ko, natatawa pa naman ako kanina on my own. Sige Last ko. pet peeve ko is, tungkol saan ba? Kumakain, umiinom, Boses. hindi pa yun eh. Parang pet peeve mo na lang yun kapag pet peeve mo yung tao eh. Pag ayaw mo yung boses. So, ayun, yun yung napag-agrihan namin na parang naging pet peeve namin yung boses ng certain person na yun. Kasi nga, pet peeve namin yung person na yun. Lalo pag naririnig mo, medyo malakas yung boses niya na nangingibago. Yeah. Pet peeve na. So, ayun. So, yung last pet peeve ko, ano ba yung last pet peeve ko? Don't know. This applies to my sisters. Mga kapatid ko dyan. Kasi nga, di ba, nagpapairam ako ng makeup, pero ayoko yung kinakahid talaga yung makeup. Yung, teka lang, isa-sample ko. Medyo ganun ako, guys. Ang hirap ikahid niya. Lip tint to. Anyway, basta may wand. Tapos, igaganon mo siya sa rim nung Parang akin, oy, iningatan ko yan na malinis. Tapos, ikaw gaganunin mo lang. Ang kalat kasi minsan pag ganun. So, ayoko nang madumi siya as much as possible. Tinatry ko siyang malinis. So, yung kapatid ko, alam na nilang ganun. Yung lid ganyan-ganyan. So, sila, alam na nila. Aware na sila na ganun, kaka-ingat sila. Yes. Kaya, pero pag, for example, yun nga, hiramin mo or ibang tao, sasabihan ko kaagad. Pero pag ginawa mo yun, magiging pet peeve na kita. Kasi nga, sinabihan na kita, tapos hindi mo, like, hello. At least, itry yun. Saka yun, kasama pa yung sa pet peeve na to, yun nga, manghihiram ng makeup or ng gamit, tapos hindi ibabalik ng maayos or hindi magpapaalam. I mean, sige, huwag ka magpaalam, pero ibalik mo na maayos. Ganun kinuha. Para kahit pa paano, di ako aware na ginamit mo pala. Ganon. Kasi mukhang andun pa rin pa rin yun di ba? So, yun. Yun ang aking last pet peeve for today. So, kayo guys, ano yung mga pet peeves nyo? Same ba tayo? Or meron sa inyong mas pa na pet peeve? Kasi, ewan ko sobrang dami siguro. Pero hindi natin siya kasi maiisip agad ngayon. Pero kung maalala mo na lang siya pag nangyari na. Yun. Ayun. So, yun lang guys. And, sana ay may mapupulot ba sila dito? Hindi. Self-reflect lang. At saka, feeling ko maiinis din kayo at some point. Yun yung sinasabi nila na parang, pinanto lang namin sa inyo, pero naiinis na rin kayo sa kanila. Kasi gawa nga ng mga circumstances na yun. Pero yun lang, guys. Thank you sa pakikinig. Thank you guys so much for listening. In English ko lang. And again, this is Bien. This is Steph. And we are the Morning Girlies.